Heto na ang gigimbal sa araw nyo. Ngayon po si Trillanes, makukulong na. Himas rehas. Kaya pala nasa Davao umaattend ng hearing. Dahil po sa mga kaso na sinampa ni Pulong Duterte. Kaya pala nandyan, maghihimas rehas. Tapos sabi ni Jason Sa, baliw lang ang magsasabi niyan. Jason Sa pahayag na most dangerous city ang Davao City. Halaka. Napaka-safe ng Davao mga kababayan, napakalinis pa. Wala ka ng ibang syudad na mas safe pa sa Davao. Mas safe pa ang Davao kaysa Japan at Singapore. Sa sobrang disiplinado ng mga tao. Kaya itong sinasabi ni Trillanes na the most dangerous city ang Davao, mali po yun. Fake news yun. Nako mga kababayan, na ito na. Makukulong pala ito. Pakinggan nyo po. Kaya lang nagpupunta yan dito sa Davao para umattend ng hearing niya. No? At from the airport nga, dire-diretso na yan sa korte dahil siya mismo alam niya na anong tawag ito, mali siya. No? Pero sabi ko nga, kami sa Davao, ayaw na namin patulan yan dahil sa tingin namin, buwang lang magkahuna-hunaan na ba. Sa isang panayam, binanggit po ni, bilang kayo, taga Davao, Davao Region, at ang pinakasentro nyo dyan sa Southern Mindanao, siguro sa buong Kamindanao na itong Davao City. Sa isang panayam po ni former Senator Sonny Trillanes, binanggit po niya na ang kabilang daw sa mga nanguna sa pagpapakalat ng fake news ay ito daw si former President Rodrigo Duterte at kabilang raw sa unang fake news na ipinakalat ng Davao City ay pinakaligtas na syudad sa buong mundo. Pero para sa kanya, sinasabi niyang most dangerous city ang Davao City. Ano po ang masasabi niyo po dito, Manong Jay? Posible naman ang sinasabi ni Trillanes. Puro kalokohan lang ginagawa nito Baliw lang magsasabi na the most dangerous city ang Davao. Nagpunta kaya ako dyan. Safe na safe. Napakalinis pa. Disiplinado pa yung mga tao. Papaniwala kayo kay Trillanes. Inggit lang kasi nga tinanggihan ni Tatay Digong na maging Vice President noong 2016. Kaya ngayon, sinanla niyang kaluluwa niya sa demonyo. Binabanata ng Davao kasi nga sobrang nakakahiya naman kasi nga tinanggihan ni Tatay Digong na maging vice noon sa sobrang bobo nito. Well, ang nagsabi na pinaka-safest ang Davao City ay mga travel agencies, mga survey group, no, mula sa iba't ibang bansa, no. It is an international study. So kung hindi naniniwala si Mr. Trillanes, palagay ko may dahilan siya, no. Number one, ano bang dahilan para sabihin ni Mr. Trillanes na dangerous ang Davao City? It is really dangerous for him. Dahil marami ang galit sa kanya, sa mga tao. Katunayan, pag pumupunta yan rito, from the airport, diretso na yan sa korte para mag-attend ng kaso niya, no, ng hearing. Kasi takot siya, sa Bisaya, pahadlok na siya, mag-usian na sa bugan ba, kay dagka na kayo naglagot, anan niya. Ngayon, katunayan, wala nang gustong pumatol dyan sa story. Guni-guni nito, syempre kinakalaban niya yung Davao, kung ano-ano sinasabi niya. Kinakalaban niya si PRRD, si Sara, syempre guni-guni niya kung ano-ano nang pumapasok na demonyo sa isip niya. Kaya ganyan yan. Makukulong pala ito dahil sa kawalang hiyaan nito na pagsira kay PRRD. Dahil sabi na si Raulo lang yung makapagsasabing ganyan Everybody, kahit na nga si Secretary Vince Dizon, yung tinanong ni Jessica So, sabi niya, bakit ito sa Davao? 7.4, 7.6 yung lindol, 6.9. Bakit nakatayo sila, maayos lahat yung mga gusali, tapos konti lang yung apektado? Ano bang sagot ni Vince Dizon? Siguro awa ng Diyos, no?
hindi awa ng Diyos yan. Awa ng mga tao dahil sumusunod sila sa batas. Nobody is bending the law in this part of the country. No? Kaya ngayon, kaya natutuwan tao ngayon. Okay lang kay Mr. Kung yun ang paniwala niya, we have to respect his opinion, no? Dahil personal opinion yan. Kung nagugulumihan siya. Alam niyo din mga kababayan sa Davao, bawal magkalat, bawal magsigarilyo, bawal din nakahubad doon, bawal nagiinuman sa kalye sa 10 oras ng gabi. Gaya dito noon sa Maynila, nung panahon ni PRRD, tumino mga Pilipino. Pero ngayon mga kababayan, nagchochongki kahit naka-online sila, ang dami ng vlogger na ganyan. Walang takot. Ayun, dinampot ng pulis. Binablog nila yung pagsisinghot nila. O nung panahon ni PRRD, walang ganyan. So sa Davao, malinis doon. Talagang disiplinado mga tao. Saka maganda yung disiplina ng mga tao. At isip niya ay dangerous ang Davao City para sa kanya, still let it be. We cannot argue with that. No? Kasi personal niyang pananaw yun eh. Kahit na pananaw yan ng isang nasisiraan ng bait, wala tayong magagawa. No? Kasi pananaw niya yon. We have to respect even the opinion of the craziest man alive in this country or in this world. 2018, nang idineklara pala ng City Council, ng Konseho diha sa Dakbayan sa Davao, itong si Trillanes na persona non grata dahil din sa kanyang naging pahayag na most dangerous city sa bansa ang Davao City at inahalintulad din pala niya ito yung mga Davaoenos din sa mga North Koreans. Ito'y batay dito sa masa-search pa rin kasi ito sa sa mismong government website, Philippine News Agency. Mga kabilang sa Philippine News Agency, kabilang sa mga nakasaad dito na inihalintulad yung mga Davaoeno sa mga North Koreans na madali daw ma-brainwashed ni President Rodrigo Duterte. Ang sabi pa nga dito ni Vice Mayor then na si Vice Mayor Bernard Alag, hindi siya kailangan dito. Totoo naman. Kaya lang nagpupunta yan dito sa Davao para umaten ng hearing niya. No? At from the airport nga, dire-diretso na yan sa korte dahil siya mismo alam niya na anong tawag ito, mali siya. No? Pero sabi ko nga, kami sa Davao, ayaw na namin patulan yan dahil sa tingin namin, buwang lang magkahuna-hunaan ba. No? So, sabi ko nga, let's respect the opinion of a crazy man, no? Who thinks Davao is not safe. Kasi tingnan mo dito kung hindi safe. Diyan ba sa Luzon, meron ng nagtatanim ng grapes. Meron sa La Union, di ba? Pero maasim. No? Dito, pwede kang umikot dito, Admar. Meron dito pick and pay. Pag gusto mo ng fresh na ubas, pag gusto mo ng fresh na mansanas, hindi mo na kailangan mag-import o mag-smuggle ng prutas. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi safe ang Davao, ewan ko sa kanya. Problema niya yon kung hindi siya Pero lahat ng pumunta rito, isa sinasabi, ma-artista, anong pangalan nito, ma-personality, ma-politician, ma-government officials, mga dayuhan. In fact, sa dayuhan na, kung di ako nagkakamali, out of the 3.9 tourist arrival, nakadalaw dito sa Davao, nasa 2.6 million. Kung hindi safe ang Davao, hindi pupunta rito yung 2.6 million na tourist. So sa tingin mo, Sir Jay, itong kaso ng isinampa niya laban kay Senator Bongo, hindi na uusad yan? Si Juan naman, mahilig siya. This guy must be fully funded now. Kasi dati-dati nanahimik yan after the elections, di ba? Wala siyang pondo ngayon, fully funded siya. Kung ano-anong mga kabalbalang ginagawa niya. No? Sasampa raw ng kasong ganito, ng ganyan. Let him. No? Wala namang problema roon. Hindi magsampa siya. Alam niyo mga kababayan, si Trillanes ay ginagawa siyang aso. At tingnan niyo si Jason
pakiramdam niya funded din ito kasi nung nakaraan tahimik ito eh. So ngayon na tignan yung ginawa niya kay Binay sa Makati. 'Di ba malakas siya sa tao no na maging pangulo, sinira nito. Absuelto. Kita niyo po mga kababayan. So ngayon si Sara Duterte sinisiraan din niya para masira sa tao. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang siraan ang malinis na politiko. Natignan nyo sa sa COA, malinis. Yung sinampa na impeachment, labag sa batas. O nakikita nyo mga kababayan. Kaya ito, delikado ito. Ikukulong sa Davao ito kasi may kaso pala ito. Halaka. Yari. Pagkatapos, siya rin, sasampahan din ang kaso, pasensya siya. Di managot din siya. Ganun sa talagang tingin niya, makaka-first base yung mga kaso niya, di tuloy niya. Pero ang nangyayari kasi puro puro press statement. Wala puro rihas. Ginawa na niya yan several years. Kasi simula nang pumunta yan sa Davao at naninikluhod kay former President Duterte na maging running mate kasi gusto niya tumakbong Vice President at tumakbo nga siya na hindi naman siya pinagbigyan. Parang tinaniman niya ng kawayan yung pangyayari yun na in-snap your beauty ko mula ngayon kalabang ko na kayo. Parang ganun ang nangyari kay Mr. Trillanes. No? Kita nyo, dahil hindi pumayag si PRRD noong 2016 na maging running mate niya o ngayon kinalaban niya. Hindi lang pinagbigyan kung ano-ano ng paninirang ginagawa niya. Di ba mga kababayan, ibig sabihin, meron siyang motibo. So ngayon, kumampi sa mga kurakot. Kita nyo naman mga kababayan. Imbes na 1,700 ang ipagawa ng gobyerno na classroom, naging 22 lang na mga kupal. Nakita nyo naman mga kababayan, talagang lahat po ng agency, napaka-corrupt. Nag-iimbestiga, nangungurakot. Galit na galit ang taong bayan sa inyo. Grabe kayo. History na pagnanakaw ng pagnanakaw, puro pagnanakaw. Grabe. Ang nagawa lang niya, ipahuli si PRRD sa ICC. Walang napakulong na drug addict. Mga big boss, hoarder. Wala mga kababayan. Ang naipakulong lang niya, si Tatay Digong. Kasi kalaban niya sa politika. Tindi nito. Kakabwisit. 3, 2, 1. Mga kababayan, mag-comment po kayo. Kayo ba? Natutuwa ba kayo? Natutuwa ba kayo? Yung tatay niya may military honor. 30 years na pinagawayan ng Dilawan, ng Pinklawan, galit sa mga Marcos, pinagtanggol ni Tatay Digong. Ngayon, tinuklaw niya, pinakulong niya. Grabe talaga mga kababayan. Sabi nga ng iba, the time of reckoning, may araw ng alam niyo yung mga kababayan, pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, sisingilin ka rin ng tadhana, ng karma. Yan sinasabi ng mga komento. Nire-relate lang po natin. Galit na galit po sila. Galit na galit ang taong bayan. Ano naman po, speaking of Davao, si Congressman Pulong Duterte ay may bagong patutsada rin po dito sa pamunuan ng AFP. Sabi pa nga niya, naakusahan nga niya to si General Browner, i-quote ko lang, "General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Or are you willing to gamble Filipino lives just to show how close you are to your bosses?" At sa pagtanong niya, who are you really serving? The Philippines or the CIA? At sinabi din ng congressman na dapat daw pagtuunan ng pansin ng AFP itong mga tunay na banta sa seguridad ng bayan, gaya po ng korupsyon, maling paggamit ng pondo at abuso ng kapangyarihan. Ano masasabi mo dito, Sir Jay? As a matter of fact, nung lumabas yung statement, I hope it's not true, pero quoted kasi si Omet, no? Tawag kasi namin diyan kay General Bronner nung tinyente pa yan.
kasabayan niya nila General Sagala, OMET, no? Ewan ko kung what triggers or what motivates him, no? Na ilabas yung storya na yung mga missile ay makakarating ng China, because this doesn't speak well of the Philippines, no? As a member of the ASEAN and anong tawag nito, and enjoying a diplomatic relations with mainland China or the people's. Ang lit-lit ng missile natin. Totoo naman ang sabi ni ni Pulong Duterte o makakarating nga ng China, mainland China, pati mga isla sinasabi na sakop ng China. Kaya mo bang tapatan yung restback ng China? May point naman si Pulong Duterte. 'Di ba? Ipapahamak niya yung Pilipinas. Dapat hindi nagsasabi ng ganyan. Ang lakas-lakas ng China eh. Yun ang sabi ng mga komento. Republic of China. Unless, kasi pwede kasing pagkamali yan eh. Alam naman natin, even before those missile can reach China, dyan pa lang sa West Philippine Sea, na yan eh, may intercept na yan eh. So, anong pangalan nito? Nakakatakot yun sapagkat parang naghahamon tayo ng gyera na hindi naman natin kaya talaga. True. Pulbos ang abutin, naawa ako actually, doon sa mga lugar who are hosting EDCA, especially Ilocos Norte, na host ng Typhoon missiles na yan, no? Kasi pagka nagkaroon ng talagang shooting war, pulbos ang aabutin nyo dyan, no? I hope hindi makarating dito. Kaya I'm glad wala masyado rito. I do not know kung meron dito unless malayo-layo pa naman yung Cagayan de Oro. Pero dito sa amin malayo kami. Sana hindi nanggagaling yung mga ganyang statement kay Mr. Browner, kay General Browner, sapagkat hindi po maganda. Hindi maganda ibubunga niyan, if at all, may ibubunga man yan. Natural na mabahala ang isang mambabatas katulad ni Mr. Duterte, ni Congressman Pulong, dahil ang pinag-uusapan dito yung external, defense of the Philippines, no? In case China opts to give it a call, no? Itong para kasing nag-aamon na yung mga ganyang statement, parang nagyayabang ka na, sige, meron kaming Typhoon missile dito. Ilan ba yung Typhoon missile mo? Isa, dalawa, tatlo? Sus Maria Josep. And then siguro maganda yung paliwanag din ni General Omet. Ano ang dahilan? Bakit biglang ang dami-daming F-16, F-15 at iba pang mga aeroplanong pandigma na naglanding dyan sa Clark Air Base 2-3 days ago? So ito yung mga dapat ipaliwanag. Kasi kinakabahan, lalo na yung mga kababayan ko sa Pampanga, makatakot. Biro mong ibalo mong maglanding ken, then mong commercial airline, potang kay daratang na rin aeroplano. Diyos ko, karakalda. Ang pahayag nga ng AFP, parang technical fact lang daw yon tungkol sa missile na yan, Sir Jay. Siguro yabang lang, pero yung nga, masama yung yabang na gano'n parang nagyayabang ka, meron kami yan, no? Ngayon kung meron ka. Yan mga kababayan, nagyabang si General Browner, tama naman lahat na sinabi ni Jason Sa, na wag ganun. Kahit na ba may missile ka, kung isa, dalawa, tatlo, maliliit pa, kaya mo bang protektahan ng buong Pilipinas? Kung ang layunin ng China ay rumesback. Tignan nyo. Okay sa Davao, tuna, durian, pomelo, mangustin, Trillanes, baliw yan. Dapat patulan niyang mga hayop na yan matapos sa kahibangan niyang trililing at para hindi na makapaghasik ng lagim sa ibang lugar, sabi ng comment. Yung magsabi na most dangerous city ang Davao ay the most dangerous mine. Sa trabaho ko, napadpad din sa Davao, may taga Manila. Mga kasama pero safe na safe. Tama si Jason Sa, baliw ang magsasabi noon. Kita nyo mga kababayan. Ano masasabi nyo kay Trillanes? Kasi nga makukulong na siya. Puro kaso pala ito. Kaya pala punta ng Davao kasi umaattend ng hearing. Makukulong ka pala. Kaya pala sinasabi niya the most dangerous city kasi nga
makukulong na ito sa mga kaso na sinampa ni Pulong Duterte. O mga kababayan, anong masasabi nyo dito kay Trillanes na nababaliw na? Yan lamang po, isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.